gagawin natin? Leo. Okay? This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga King of the Jungle? Let's see. Kabuhayan, kaperahan, relasyon, negosyo, mga hinihintay na financial blessings, mga kaibigan, mga taong nakapaligid sa'yo, guidance and good news para sa ating mga Leo. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Sun, Moon, Rising, and Venus na Leo, please. Collective energy ng ating mga Leo, please. Collective energy ng mga Leo. Let's see. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Collective energy ng ating mga Leo, please. Collective energy ng ating mga Leo. Let's see. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers. Leo! Hard work, trabaho lang. Sabi mo walang dapat sayangin na panahon at oras. Okay. There's a masculine here na parang gustong mag-recalibrate, mag-replan kung ano yung mga plano niya tungkol sa kaperahan, kabuhayan. Meron din siyang iniisip na parang gusto niyang magbigay ulit ng effort to show love, sincerity sa isang love connection sa buhay niya. Nagkaroon ng conflict para sa ating mga Leo and you're trying to heal from that. Sabi mo, napakaraming bagay na dumaan, sitwasyon, unacceptable, but I feel you're trying to fix that, make peace with the past, and ayusin at i-refocus ang sa sarili mo sa goal, sa pera. Marami kang inaayos, sabi mo anong nangyari, meron ka mga ine-expect na koleksyon, pera, promotion, but sabi mo wala kang magagawa eh. Kung hindi adya na magkaroon pa ng harvest time agad, or kung hindi para talaga sa'yo ang negosyo or trabaho na to, marami kang iniisip kung ano yung plan B mo. Okay? Patience lang. I feel pagdating sa trabaho, negosyo, binibigyan mo ng ultimatum na pag hindi pa nakaahon dito sa negosyo na to, or kapag hindi nabigay sa'yo yung increase, yung promotion, magpa-plan B ka na. Okay? Tama lang naman yan. Calculated risk. You're trying to observe yung sitwasyon sa buhay mo. Ano yung naging cause? Bakit hindi mo na-build, but hindi mo na-achieve yung mga bagay na gusto mong makuha in terms of material, yung mga tangible things, pera, okay, kung ano man yan. Okay? And marami ka rin fini-figure out na saan galing to, may mali ka rin bang nagawa, bakit hindi umayon sa'yo ang tadhana or ang wheel of fortune. You also feel so broken-hearted sa isang passionate connection sa buhay mo. Marami ka ring questions kung aayusin mo pa to, kung gusto mo ba talaga to, o bibitiwan mo na. Nagkaroon ng paulit-ulit na betrayal sa isang kasunduan ng pag-ibig, but I feel you're trying to fix it again. May mga lies, deception, kaya tuloy hindi nagkaroon ng stable and honest energy ang relationship na to. Maraming pangako ang masculine, but mukhang marami ding hindi natupad. But I feel may decision here na ayusin ang relasyon na to. But may nararamdaman ako na may iniisip na iba pa rin ang masculine, kaya hindi siya totally makakommit sa current person kasi may lamang iba ang kanyang puso. Kaya hindi niya mabuksan totally ang puso niya sa current person kasi another energy, a past energy, or another energy is residing sa puso ng ating masculine. Okay. Mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Okay. Abundance and happiness. If you're manifesting abundance and happiness, Brazilian citrine, the yellow crystal. Harmony sa relationship, sa pagsasama, to heal your emotional wounds, to balance your heart chakra, the pink crystal, Madagascar rose quartz. Lahat ng crystals natin authentic, cleanse and bless, but lights and guide. PM lang. Okie dokie. So, in the past, maraming naging plano tungkol sa pamilya, long-term plans, sa relationship, bakasyon, sino yung magbe-baby sa inyo. For some of you, nagpaplano ng bata.
But nagkaroon ng disappointing energy at nagkaroon ng paglayo na parang, ay, ano ba yan? Naunsyame ang mga plano. And someone walk away, lumayo, emotionally try to distance themselves para hindi masyadong masaktan sa relationship na to. Recent past, yung feminine sa connection na to, naging upfront siya. Okay? Ito yung nangyari, kaya tayo hindi nagkasundo, ganito, ganito, ganyan. Naging mahinahon and logical naman yung paraan ng pagsasalita ng feminine para magkaroon ng mas maayos na energy ang pagsasama na to. Okay? Prayers and manifestation, sabi ng ating mga Leo, sana matapos na yung mga worries, overthinking, yung mga nagbibigay sa'yo ng sleepless nights, napapagod ka na rin. Gusto mo na lang mag-chill-chill sa buhay. Okay? Kung pwede ngang takasan mo yung mga worries na yan, tatakasan mo na lang. Okay? Kung may flight papuntang Mars, okay? Walang tax, walang ano. Okay? You're thinking kung paano aayusin, i-align yung buhay mo sa minamanifest mo na success, abundance and happiness. Right now. Maraming toxicity, misunderstanding, ego sa relationship na to. Kaya nagkakaroon ng misunderstanding. Lagi na lang may away, conflict, battle of ego. Sino naman ang dapat uunawa this time? Last time ikaw na yung umunawa, bakit ikaw na naman? Okay. I feel isa sa pinag-aawayan nyo ay hindi lang ugali, but the feminine feels na merong ibang nagugustuhan ang masculine. Na lagi na lang pinagtatalunan, na-open up, nabibring up ang pangalan ng babae na to. Because the official person feels like mas gusto ng masculine ang third party or isang parang may hang up siya sa isang past connection. Meron ding mga iniisip si feminine na nai-involve ba si masculine also, someone from work, mga best friend energy na hindi naman talaga best friend, okay? Pag-usap ang mabuti. There's a masculine here na maraming inaayos. The masculine in this connection, iniisip niya ang kaperahan, kabuhayan. Sabi niya hindi niya priority yung love at napaka-demanding daw sa energy sa time ng feminine na to. Love naman daw niya si feminine, but napapagod din daw siya sa mga away niyo. Feminine, bala-balanse, okay? I think maraming trust issues kasi may record na tong masculine na to of being dishonest. Okay? Maaaring na-involve sa babae sa trabaho or connected sa trabaho or ginagawang excuse ang trabaho or overtime pero may iba namang kinakarir. Tinatrabaho. Okay. So, kulang daw sa gawa ang masculine sa connection na to na maraming pangako, maraming apology pero hindi daw maramdaman ng feminine na totoo yung mga sinasabi. Hindi nagfo-follow through yung actions or walang change behavior. So, iniisip ng feminine sa connection na to kung pagkakatiwalaan pa ba niya si masculine because sobra-sobra na siyang na-hurt at na-disappoint. So, until the end of March, the first quarter, may dishonest energy talaga yung masculine. But the masculine is trying to buy his time. Sabi niya, hindi pa siya makapag-decide. Andyan pa rin, ikikip niya si current partner. Do, sabi niya, nakaka-disappoint ang connection na to. Pero mas mag-focus ang masculine sa kabuhayan, kaperahan. Sabi niya, feminine, wag kang magulo ha. Nagtatanim ako. Magha-harvest tayo by March. Wag kang magulo. Ito na yung break na hinihintay ni masculine para makabawi sa kaperahan, kabuhayan. Maaring may hinihintay na promotion, increase commission, or malaking like kontrata pagdating sa negosyo. I feel, wala akong nakikitang breakup here. Mag-i-stay kayo together, though hindi ko masyadong nararamdaman na maayos and harmonious ang relationship na to. May mga unspoken resentment, mga tampo, kulang sa panahon. But I feel kahit anong mangyari, you'll stay together at magiging mas patient kayo sa isa't isa, understanding each other na sige, kailangan mo ng time sa work, bibigay ko sa'yo yan. Sige, kailangan mo ng time to like makalimutan ng isang tao from the past, ibibigay din yon ng feminine sa masculine.
Though from time to time, may nakikita akong away, disagreements, but I feel best effort ng dalawa, aayusin nyo at pagkakasunduan ang relationship na to. So, let's sum this up. Until the end of March, may dishonest energy ang ating masculine, but I feel bibigyan nyo pa rin ng chance because both of you nakikita nyo ang potensyal ng relationship na to. Magpapasensya, magmamahal, uunawain ng feminine sa connection na to na priority ni masculine ang kanyang trabaho, negosyo, ini-aim na promotion, or like incentive, ko ano man to. Okay? Mag-stay kayo together, wala akong nakikitang hiwalay. This is more about being matured sa relationship, understanding and loving each other. Okay? May konting away-away, but magiging supportive kayo sa isa't isa. Okay? Uunawain ng sobra-sobra ng feminine ang kanyang si masculine sa connection na to. Okay. May mga chismis usapan about this connection. May mga taong hindi gusto ang love situation na to. And sabihin natin, nag-i-evil eye sa connection na to na, hindi yan tatagal. Yung ex nga niya, ganito, ganyan. Okay? Meron ako nakikitang potential delays pagdating sa harvest time or manifestation, but I feel the Leo energy would fight for the success na gusto nyong ma-achieve. Okay? Pagdating sa bata, i-prioritize ang bata, no? Kasi may nakikita ako dito na for some of you, especially sa side ng masculine, may mga obligasyon pagdating sa bata, doon sa mga may anak, na maaaring maneglect, okay? Hindi dahilan na kulang ang pera o kulang ang kinikita. Gawan ng paraan para maibigay yung best na sustento para sa mga bata. Okie-dokie. Let's see. But ang mahalaga dito, you're trying to love and understand each other, meeting each other halfway. At sabi ni feminine, ramdam niya na may uncertainty sa puso si masculine. Parang may nagugustuhan daw na iba si masculine. But sabi niya, iintindihin niya at nandito si feminine to wait for the potential. Okay? But feminine, alam mo sa sarili mo na this is a risk that you're willing to take. So kung ano man yung maaaring mangyari, alam mo na may potential kang masaktan because ramdam mo na kaya hindi makakommit sa'yo si masculine dahil meron siyang ibang kinukonsider or nagugustuhan. Okay? Pag-isipang mabuti, protect your heart, and ang nakikita ko lang dito, ang good news lang naman, ay patuloy niyong ipaglalaban na ayusin ang relationship na to. Pagdating sa kaperahan, pareho kayong magfo-focus din naman at hindi niyo papabayaan ang kaperahan kabuhayan. And kung ano man yung magiging outcome ng harvest time na to, depende na to sa effort nyo. Okay? At kung ano man yung maaaring maging outcome ng wino-workout nyo na relationship, tignan natin sa bonus reading. Alrighty? For protection, anti-evil eye, may naramdaman ako mga nag-evil eye sa relationship. The protection crystal, Madagascar, black tourmaline. Okay, again, ang lahat ng crystals ay authentic, cleansed, and blessed by the light and guide. And that would be the Leo reading for the month of December. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Leo!